Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal na mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Gabi na. Nandito ka pa rin sa biranda. Hindi ka pa ba inaantok? Nagdadalang isip pa kasi ako hanggang ngayon eh. Nakapagsimula na siya sa trabaho pero ewan ko ba, parang hindi ako mapakali. Parang gusto kong bawiin ng pagpayag mong magtrabaho siya sa malaking bahay. Ano ka ba? Bakit ka pa magdadalawang isip? Naroon ka naman. Wala na bang masama kung maging sekretary si Sheila ng papa mo? Alam mo, parang naiintindihan ko na yung kalagayan mo ngayon. Nagsiselos ka, ano? Ako? Magsiselos? Hindi ah. Kanino naman ako magsiselos? Sa papa ko? Ang mama ko lang ang minamahal ng papa ko, no? At kailanman ay hindi siya nahumaling sa ibang babae. Yun naman pala eh. Ano pang pinag-aalala mo kung ganon? Naroon kasi ang Diego na yun eh. Alam mo naman ang ulupong na yun. At ang nakalulungkot pa, maging ang inay mo ay paniwalang paniwala sa pagbabalat kayo ng Diego na yun. Kaya nga, dapat pala na pumasok ka bilang security guard sa malaking bahay. Kaya, pwede rin lapitan mong papa mo at makipag-usap ka sa kanya nang sa ganun. No way! Yun pa na, balita kong inampun na niya ang Diego na yun. Kaya nga eh, dapat kang lumapit sa papa mo para mahadlangan ang pag-ampun niya kay Diego. Hindi ko alam. Magulo pa ang isip ko. Ano? Hindi ba pinayagan mo si Sheila na maging sekretarya ng papa mo? Oo nga. Hindi ko lamang siya kasi maintindihan. Kaya napao ako. Pero hanggat maaari ayokong naroon siya. Papaano yan? Umaasa na si Sheila at excited na bukal sa puso mo ang pagpayag mo. Excited na nga siya eh. Ewan ko. Hindi ko alam. Basta, bahala na. Diego, kamusta ang office work? Hindi ka ba nahirapan? Nung una medyo nahihirapan mo ako pero habang nagtatagal naman nakabisado ko na rin. Ano ba ang pinagagawa sa'yo sa office? Mga basic lang, papa. Training lang daw yun. Oo, training lang yon para madali mong matutunan ang gawain sa opisina. Minsan kasi,
hindi na i-apply ang natutunan mo sa eskwelahan sa aktual na trabaho. O nga po eh. Iba yung pinagagawa sa akin sa office. Kaysa dun sa natutunan ko sa school. Talagang ganyan sa una. Kailangang makabisado mo ang ginagawa sa office para alam mo ang trabaho. Hindi biro ang obligasyon na ibibigay ko sa iyo. Dahil ikaw ang pamamahalain ko sa isa nating kumpanya. Isa lang po ba, Papa, ang pamamahalaan ko? Hindi lang iisa iho ang pamamahalaan mo. Pero sa ngayon, hindi ka pa natatapos sa pag-aaral mo. At nagsisimula ka pa lamang sa isa lang muna. Siya nga pala. Kumusta na ang pag-aaral mo? Hindi ba't sinabi mo sa akin noong nakaraang mga buwan na graduating ka na? Kailan ka gagraduate? Last sem ko na po sa semestring ito, Papa. At sana makadalo kayo sa graduation ko. Talaga? Ang ibig mong sabihin, gagraduate ka na? Opo, Papa. Graduate na po ako. Ah, hello, friend. Naririto na ako. Oh, Sheila, halika. Pasok ka. Akala ko ba stay-in ka? Bakit umuwi ka dito? Oh, bakit? Ayaw mo bang naririto ako sa bahay niyo? Hindi ah. Gustong gusto ko ngang narito ka sa bahay. Kaso, hindi ba pinag-i-stay-in ka ni Tito sa bahay niya? Oo nga. Kaya nga, ako pinauwi ng maaga para daw makapag-impake na ako ng mga damit ko. Ganun ba? Kumusta naman ang first day of work mo? Ay, nako. Ang daming itinuro sa akin. Kaninang umaga, ay dinala ako ni Sir Ignacio sa office niya. At pinaturuan ako sa isa sa mga empleyada niya. Nang magtanghaling na, diyaya ako ni Miss Vasquez, yung secretary niya sa office. At sabay kaming kumain. Siya na rin ang nagbayad ng kinain ko. Pero, babayaran daw ni Sir ang kinain ko. At pagkatapos nitong mga alas 3, sinabihan si Miss Vasquez na pauwiin. Kaya nga lumabas na ako. Paglabas ko ng office naghihintay na pala si Sir Ignacio at Diego. Sinundo lang pala ako at inihatid pa ako pauwi. Ano? Inihatid ka dito sa bahay? Naku, hindi kaya nakita ni Tito si Jonas. Oh, hindi ka na nakaimig dyan. Ha? Si Jonas, nagkita na ba kayo? Teka, inihatid ka ba hanggang dito sa bahay? Hindi. Bumaba na ako sa may waiting shed. Nakakaya naman kung hanggang dito sa bahay magpapahatid pa ako. Ganun ba? Sige, pumasok ka na sa kwarto ko para makapagpahinga ka na. Oo, at pangako, pagkatanggap ko ng unang sahod ko, ay ititreat ko kayong lahat. Sige. Papasok na ko sa kwarto ko. Sige, ha? Sige. Naku, mabuti naman pala at mag-stay in si Sheila. Kung hindi, tagilid si Jonas. Pwede siyang matsambahan. Talaga? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kailan ang graduation mo? Sa Makalama po. Sana po makadalo po kayo. Ano? Sa Makalawa na? Opo, Papa.
bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Paano ko dadalo sa graduation mo eh? Aalis ako. Ho? Aalis kayo? Oo. Hindi ba nabanggit ko na sa'yo noong nakaraang linggo na mag-out of town ako? Para doon sa isa pang kumpanya na nasa Zamboanga. Sambuanga po. Sa Mindanao po bang ibig niyong sabihin? Naku papa, ang layo yun. Oo, malayo nga. Pero magandang location yun. Dahil dinadagsa ng mga dayuhan ng lugar na yun. Pero madalas pong nagkakagulo sa lugar na yun, papa. Noon yun, iho. Pero ngayon, hindi na. Bakit naman hindi mo kaagad sinabi sa akin? At nang ni-adjust ko ang aking schedule. Papa, alam ko pong napaka abala ninyong tao. Hanggat maaari, ayaw ko pong abalahin kayo. Labis ng pagtulong yung ginagawa sa akin. Ang kunin ko pa ang oras ninyong kalabisan, kaya hindi ko na ho sinabi sa Ano ka inyo. ba, iho? Inampun na kita. Anak na ang turing ko sa iyo. Kaya ikatutuwa ko ang makapiling ka kahit man lang sa araw ng iyong pagtatapos. Natutuwa po ako pa sa pag-aalala ninyo na pinapakita sa akin. Pero okay lang ho, papa. Naiintindihan ko naman kayo eh. Kahit hindi kayo makadalo. Ang importante lang po sa akin eh, makapagtapos po ng pag-aaral ko. Magkaroon ako ng diploma. Tama nga bang desisyon ko? Natuloy yung payagan si Sheila. Pero naroon si Diego. Maganda si Sheila. Hindi ko maiwasang isipin na pwedeng mabaling ang atensyon niya kay Diego. At sa katangian ng Diego na yon, imposibleng hindi siya magkakagusto kay Sheila. O kung hindi man, ipagnanasaan niya si Sheila. Pero kung babawiin ko naman ang pagbayad ko kay Sheila, magtatampo naman siya sa akin. Lalo pat pangarap nitong magtrabaho sa opisina. Sa bagay, kahit paano ay masusubaybayan ko ang kilos ni Sheila dahil nasa iisang lugar kami. Sana nga, matutunan at makabisado ko agad ang itinuro mo sa akin para raw ready na ako pag nagsimula na ako next week. Ha? Next week pa? Bakit? Hindi ba pinasimula ka na ngayong araw? Bali, training ko lang daw ang ginawa ko kanina. Pagdating niya, saka na raw ako official na magiging personal secretary niya. Ang natitirang 3 araw ay training ko para pagdating niya ay ready na ako. Pagdating niya, bakit? Aalis ba si Tito Ignacio? Oo daw, mag-out of town siya. Kaya habang wala siya, ay ititrain ako ng isa sa mga empleyada niya sa office niya. Para daw pagdating niya ay hindi na ako mangangapa kung ano ang gagawin ko next week. Sa bagay, iba rin kasi yung may training ka. OJT kumbaga, para makabisado mo kaagad ang trabaho. Oo, ako naman dito sa kusina. Doon ka na sa sala. At ako na ang magtatapos nitong ginagawa mo. At ano naman ang gagawin ko sa sala, Aber? Magpapahinga ka rin. Ikaw na tuloy ang magluto. Alam kong pagod ka rin dahil tulad ko, nagtatrabaho ka rin. Hindi naman ako ang nagluto ng hapunan kundi si Inay.
pinainit ko lang tong ulam na galing sa ref. Ay, nako. Kailangan pala akong maaga bukas para masabi sa akin ni Sir Ignacio ang mga dapat kong gawin bago siya aalis. Ha? Dadalhin na ni Sheila ang mga damit niya bukas. Kanino ba siya magtatrabaho? Aalis bukas si Kuya. Habang wala daw si Tito, ititrain siya ni Miss Vasquez sa kanyang trabaho, inay. Ganun ba? Mabuti naman para pagdating ng tito mo alam na niya ang kanyang trabaho. Siya nga pala, kayo muna nang itay mo mamayang gabi dahil wala nga ang tito mo. Ako muna ang tatao sa malaking bahay habang wala siya. Opo, inay. Teka. Si Sheila pala. Nasaan silang dalawa? Di pa ba sila kumakain? Malamang nag-uusap yung dalawa dahil itong si Kuya Jonas naman kasi nagdadalawang isip sa desisyon ni Sheila na maging sekretary ni Tito. Malamang magtatalo silang dalawa. Oh, sweetheart. Kanina ko pa napapansin ang tahitahimik mo. May problema ba? Ewan ko ba, parang nagdadalawang isip akong payagan kang magtrabaho eh. Ano? Nagdadalawang isip ka? Kung magtatrabaho ako o hindi? Hindi ba't pumayag ka na? Natatakot kasi ako eh. Natatakot ka? Saan? At kanino? Bakit ko ba nasabi yan? Ang ibig kong sabihin stay in ka kasi. Hindi ako sanay na malayo ka. Ito naman, pabago-bago ang isip. Yan ang ayaw ko sa lalaki. Ang pabago-bago ang isip, no? Okay. Buo na ang desisyon ko. Pwede ka nang magtrabaho. Pero ipangako mo sa akin na sa oras ng day off mo ay magkasama tayo. Oh, sure! Kumusta? Nagkausap na ba kayo ni Sheila? Oo. Nagdalawang isip man ako ay pinayagan ko na rin siyang magtrabaho doon. Total, magtatrabaho naman ako doon bilang security guard ng bahay. Oh, ang pag-ibig nga naman, sadya makapangyarihan. Ang ganda-ganda ng trabaho mo sa Maynila, iiwanan mo para maging gwardiya lamang ng bahay ninyo. Babaeng ito, nangangantyaw pa. Totoo naman, hindi ba? Sa bagay, kahit naman hindi ka magtrabaho kung tutuusin ang kayamanan mo panghabang buhay. Ikaw lang yata ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng papa mo. Naku, salita ang lukarit. Bakit ikaw? Hindi ba't nag-iisa ka rin tagapagmana ng mama mo? Babaeng ito, magsalita niya, kala mo, ako lang tagapagmana ni na lolo't lola. Lumabas ka na nga, ihanda ko na ang mga dadalhin ko sa malaking bahay. Kuya Jonas, handang-handa ka na.
Ngayong gabi na palang umpisa ng trabaho mo sa malaking bahay. Oo. Kaya nga, inaayos ko itong ilang extra t-shirt ko. Alam mo naman, pawisin ako eh. Mabuti naman. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Makakaya mo ang puyat. Kung bakit kasi, gabi ang pinili mong pag-duty mo. Pinsan, makakabuti sa akin ang panggabing duty para hindi ako makikita ng papa. Siya nga pala. Nasabihan kayo ni titang dalawang gwardiya sa bahay na magbabagong schedule ng pagbabantay nila ng bahay. Na silang dalawa lang magsasalitan ng schedule. Siyempre naman. Ang inay pa na perfectionist. Ang sabi nga sa akin, dalawang gwardiya ang magsasalita ng schedule kahit nakafix ang schedule. Dahil nga ang pagkakilala ng inay sa'yo kay Tito ay working student ka. Kaya't kailangang dire-diretso ang schedule ng duty mo. Kaya good luck sa pagpapanggap mo. Sana nga walang makakilala sa akin na mga kasambahay doon. Talagang walang makakakilala sa'yo dahil bago lahat ang kasambahay doon. O, di ba? Umalis lahat ng kasambahay doon dahil sa paninira ng Diego na yon. Buti nga't kinuha ni inay si Aling Insyang dito sa bahay na tagaluto. Kung hindi, walang natira sa mga kasambahay sa malaking bahay. Ano kaya ang mangyayari ngayong babalik na si Jonas sa kanilang bahay? Sa ibang katauhan, mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.